Sa nakaraang video ay napag-usapan natin ang pagtama ng kidlat sa mga tanyag na monumento sa Amerika. Ang tanong, ang Diyos ba ay nagbigay ng babala sa Amerika noong nakaraang bagong taon? Ito ba ay tanda ng paghukom o isang masamang pangitain? Maaring isang paggising sa Amerika sa pagpasok ni Trump sa Oval Office ng White House. Ito ba ang simula ng 7 kulog mula sa aklat ng Apokalipsis? O kaya tanda ba ito ng isang black swan na kaganapan na darating sa 2025? Ang taon ng 2025, ito ba ay mas mabuti o mas maging masahol pa? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary. Maari po bang pakilike ang bidyong ito at i-share sa lahat at pakisubscribe kung bago pa lang kayo sa channel na ito. Apokalipsis 16:18 at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkaroon ng tao ang lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilak-kilabot. Ang pagkakaroon ng kidlat ay medyo karaniwan. Ngunit kapag ito ay tumama sa ilang iconic landmark sa Amerika ng magkakaparihong oras at magkakaparihong araw, parang ito ay napaka-misteryoso. Noong ika-2 ng Enero, ngayong taong 2025, isang kidlat ang tumama sa gusali ng Kapitolyo ng Amerika. Ito'y bispiras ng bagong taon. Ang mundo ng MAGA ay nangangalit at sinabing ito ay mensahe ng Diyos. Ilang video sa social media ang umikot pagkatapos ng bispiras ng bagong taon sa United States, kung saan ay nakita daw ang mga tanyag ng Kapitolyo ng Estados Unidos at ang monumento ng Washington at marami pang iba na tinamaan ng kidlat. Ang mundo ng MAGA ay nangangalit dahil sa pangyayari at sinabi na maari ito ay isang banal na mensahe ng Diyos para kay Donald Trump. Ayon sa Newsweek, maraming video at larawan ang ibinahagi sa mga tao na nagpapakahulugan dito bilang isang tanda kasabay para sa nalalapit na inaugurasyon ni United States President-elect Donald Trump sa ika-20 ng Enero para sa kanyang pangalawang termino. Bowing up. Oh, I missed it. Bowing up. Oh, I missed it. Wow. I think the lightning just struck the top of the Empire. See if anybody can rewind the stream in slow motion and get that. Ang post sa X na dating Twitter na unang nag-post ang isang media outlet na sumusuporta kay Trump ay nagbahagi ng 3 video na nagpakita ng mga pagtama ng kidlat sa Kapitolyo, sa monumento ng Washington at sa gusali ng Empire State noong bispiras ng bagong taon. Narito ang raw footage ng nasabing pangyayari. Ang monumento ng Washington, ang gusali ng Kapitolyo, at ang gusali ng Empire State. We'll wait until it changes color. Oh, we just got another one. I think that hit the exact top of the spire of the Empire State Building. You see that? I think I may have missed it a little bit, but that lightning struck exactly on the top. Ibinahagi ni Utah Senator Mike Lee mula sa kanyang X account ang footage ng pagtama ng kidlat sa sinasabing gusali ng Kapitolyo. Sabi niya, nararamdaman ko na ito'y bilang tanda. Ano ba ang nais sabihin nito sa amin? 2 beses niya itong sinabi.
binigyan naman ito ng kahulugan ng ilan na ang mga kidlat na ito'y mga babala mula sa Diyos. Ang ilan naman ay binigyan ng kahulugan na mayroon tayong kahaharaping bagong pandemya na animoy suporta doon sa lumabas na mga ulat na may bagong virus na kumakalat na nagmula sa China. Ito ba ay magiging isang pandemya muli? Say this, but it feels like 2020 all over again. Overflowing hospitals and thousands of patients with flu-like symptoms. China is facing a new health crisis, a new disease outbreak, which looks a lot like the Wuhan virus. And as always, Beijing is sharing no information. They're calling it a pneumonia of unknown origin. That's how Chinese authorities have described it. Beijing says it has set up systems to monitor the outbreak. As per the information available so far, HMPV causes symptoms similar to influenza as well as COVID-19. However, unlike the two, it currently does not have any corresponding vaccine. How concerning is that? We do hope it's just that, but sadly the pictures tell a different story. Take a look at this. This is believed to be from a hospital in China. We cannot verify these pictures, but several videos like this one are going viral. Clearly, there is more to the story. We do not wish to speculate and feed the fear. Ang mga aklat ni Job sa Kabanata 36, talatang 32, hinahawakan niya ang kidlat at inuutusan tamaan ang sinumang nais niyang patamaan. Tandaan mo ito, kaibigan. Ang kidlat ay maaari ding maging isang tanda ng paghatol ayon sa Biblia. Naalala ko pa noong nakaraang taon na mayroon tayong video na kung saan ay tinamaan ng kidlat ang estatwa ng Christ the Redeemer doon sa Rio de Janeiro. Narito ang aktwal na footage ng nasabing pangyayari. Isang araw pagkatapos ng isang malademonyong karnibal, noong ika-19 ng Pebrero 2023, tumama ang mapaminsalang baha doon sa estado ng Sao Paulo, Brazil. At dahil sa malawakang pinsala na naging sanhi ng pagkitil sa buhay ng 57 katao, nang mag-trigger ang malakas na pag-ulan at pagguho ng lupa at pagbaha sa mga baybaying bayan na naging sanhi sa malawakang pinsala ng mga pabahay at infrastruktura. Ang ilan ay naniniwala na ito'y isang instant karma para sa Brazil. Naniniwala ang mga Kristiyano na ito ay tugon ng Diyos sa kanilang panunuya kay Jesus na isinugo upang iligtas ang sanlibutan. Ayon sa Galatia 5:7, hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim, ganun din ang iyong aanihin. Ang 7 mga kulog sa aklat ng Apokalipsis. Nang magsimulang magsalita ang anghel, narinig ni Juan ang tunog ng kulog. Sa awit 29, mga talata 3 hanggang 9, ang tinig ng Diyos ay tinutukoy bilang ang tunog ng kulog. Ang 7 kulog ay inilalarawan bilang ang kabuuang mensahe ng Diyos. Ang bilang na 7 ay numero ng Diyos tulad ng ika-7 araw. Ito ay kumakatawan sa kapangyarihan at otoridad ng Diyos bilang manlalalang. Pagkatapos ng 7 mga kulog sa Apokalipsis 10 ay ipinahayagang templo sa sanktuaryo sa Apokalipsis Kabanata 11. Sa Apokalipsis 11:19, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at isang lindol at malaking granizo. Kaya ang ikalawang pagdating ni Kristo ay isang supernatural. Mayroong kulog, kidlat at lindol
Isang kakilakilabot na kaganapan ito at matatakot ang mga masasama at sila ay magsisitago sa mga yungib at hihilingin sa mga bato na bumagsak sa kanila na nagtatago mula sa mukha ng kordero. At ito ay isang nakakatakot na araw para sa mga masasama, ngunit isang maluwalhating kaganapan para sa mga naligtas. Ang mga digmaan, ang mga tagutom, ang cyber na pag-aatake, mga virus, anuman ang ating nararanasan ngayong taon, ang Diyos ay nananatili na nasa kontrol. Ang mga kulog sa propesiya, ito'y nagpapaalala sa atin na ang presensya ng Diyos ay nandito. At lagi niya tayong pinapaalalahanan na kahit anumang kaabala ng ating mga buhay, ang Diyos ay laging tumatawag sa atin. Kaibigan, narinig mo? Kaibigan, narinig mo na ba ang tinig ng Diyos? Naramdaman mo ba ang kanyang presensya sa iyong buhay araw-araw? Isinusuko mo na ba ang iyong buhay sa kanya araw-araw? Ito na ang panahon, kaibigan. Ibigay mo ang iyong buhay kay Kristo. Maari sa taong ito ay magiging tagumpay ka at maunlad ayon sa kayamanan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Nais mo bang mamuhay sa pananampalataya na walang takot? Kay Jesus mo lang lahat ito matatagpuan, kaibigan. Kaya hanggang sa muli, mga mahal kong kaibigan, patuloy tayong mag-aaral ng katotohanan dito sa programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.